Grabe mga kaalam, hindi biro ang mga pinagdaanan ni Gigi Delana. Akala ng marami puro saya at kasikatan lang ang buhay niya dahil sa mga viral performances at trending na kanta. Pero kung susuriin natin, may bigat pala ang mga pinagdaanan niya na hindi alam ng lahat. Ano na ba talaga ang buhay ni Gigi Delana at paano niya nalampasan ang lahat ng ito? Si Gigi ay ipinanganak bilang Mary Gidget Orfano Delana noong Setyembre 24, 1995 sa Olongapo City. Bata pa lang siya, hilig na niya ang pagkanta. Lumaki siya sa Laguna kasama ang kanyang nanay na si Imelda. Malaki ang naging papel ng kanyang nanay sa paghubog ng kanyang pangarap. Siya ang nagbigay ng suporta at inspirasyon para ipagpatuloy ni Gigi ang musika. Pero dumating ang mabigat na pagsubok sa kanilang pamilya. Ang kanyang nanay ay nagkaroon ng breast cancer at pumanaw noong Mayo 2024. Para kay Gigi, napakasakit noon dahil bukod sa pagiging nanay, nawala rin ang pinakamalaking taga-suporta niya sa lahat ng laban. Bago pa man ang mga malulungkot na pangyayari, matagal nang ipinapakita ni Gigi ang kanyang talento. Nagsimula siya sa murang edad, 7 taong gulang pa lang ay sumasali na siya sa mga contest. Isa sa pinakaunang tumatak ay ang pagiging grand finalist niya sa Popstar Kids. Doon pa lang, marami nang humanga sa kanya. Pagkatapos noon, naging bahagi siya ng grupong Sugar Pop at sumali rin sa segment ng Eat Bulaga kung saan ipinakita niya ang galing sa pagkanta at pag-impersonate ng mga international singers tulad ni Jennifer Hudson. Taong 2020 naman nagsimula ang mas malaking pagbabago sa kanyang career. Napasama siya sa Rise Artist Studio at lumabas pa bilang Lem sa pelikulang Four Sisters Before the Wedding. Pero higit na nakilala si Gigi bilang frontwoman ng kanyang banda na Gigi Vibes. Nagsimula sila sa simpleng live stream sa YouTube tuwing Miyerkules at Sabado. Kahit nahirap sila sa internet connection at kulang sa gamit, tuloy pa rin ang pagkanta nila para sa mga viewers. At dito nagsimula ang isa sa pinakamalaking turning point ng kanyang career. Ang cover nila ng kantang Bakit Nga Ba Mahal Kita ay biglang sumikat online. Dahil dito, nagkaroon pa ng challenge sa TikTok na umabot ng mahigit 40 million views. Isipin nyo, mula sa simpleng jamming online, naging national trend ang kanta. Dahil sa sunod-sunod na pagsikat, nakapaglabas siya ng sariling album. Dito kasama ang breakout single niyang Sakalam at pati na rin ang kantang naging soundtrack ng seryeng Viral Scandal. Pero hindi doon nagtapos ang kanyang journey. Pinasok rin niya ang pag-arte at gumanap bilang Heart sa seryeng Hello Heart kasama si Gerald Anderson. Ayon kay Gigi, natutunan niya ring mahalin ang pag-arte dahil nabibigyan siya ng pagkakataon na magpakita ng emosyon sa ibang paraan at hindi lang sa pagkanta. Pero kung iisipin, hindi naging madali ang lahat ng ito para kay Gigi. Maraming auditions ang hindi niya nakuha at ilang banda rin ang tumanggi sa kanya. Pero pinatunayan niya na kahit ilang beses siyang mabigo, kaya niyang bumangon at ipagpatuloy ang kanyang pangarap. Kahit marami na siyang pinagdaanan, hindi talaga sumuko si Gigi Delana. Kung tutuusin, mas lalo pa siyang tumibay dahil sa dalawang bagay na naging lakas niya, ang kanyang banda at ang kanyang nanay. Lagi niyang sinasabi na ang kanyang nanay ang unang naniwala sa kakayahan niya at hanggang ngayon, kahit wala na ito, nagsisilbi pa rin itong inspirasyon sa lahat ng ginagawa niya. Sa kabila ng mga tagumpay, nanatiling mapagpakumbaba si Gigi. Wala siyang ere, hindi siya lumayo sa pangarap niya. Simple lang ang gusto niya, at yun ay ang makagawa ng musika na tatatak sa mga tao, makapag-perform sa iba't ibang panig ng mundo, at makatrabaho ang iba pang magagaling na artista. Para kay Gigi, hindi lang ito tungkol sa sarili niyang ambisyon. Mas malaki ang dahilan niya at iyon ay para maipagpatuloy ang mga pangarap ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang nanay na siyang dahilan ng lahat ng kanyang inspirasyon at sakripisyo. Pero kahit ganon kaganda ang mga intensyon niya, hindi rin siya nakaligtas sa mga mabibigat na kontrobersya. Noong Mayo 2023, naaksidente siya sa sasakyan at habang hindi pa siya nakaka-recover mula doon, nadagdagan pa ang problema niya dahil nabiktima siya ng mga scammer. Kwento niya, tinawagan siya ng mga ito at nagsabi pa ng "Get well soon po kay Ma'am Gigi." Pero habang kausap siya, unti-unti na palang kinakatas ang laman ng kanyang bank account. Ang masakit pa rito,
Ang pera raw na iyon ay nakalaan sana para sa pagpapagamot ng kanyang nanay na may stage 4 breast cancer. Isipin nyo, sa gitna ng napakabigat na sitwasyon, mayroon pang mga taong nanloloko. Hindi nagtagal, lumabas din sa balita na noong isang performance niya sa Ilocos Norte, bigla raw siyang nawalan ng malay sa mismong entablado. Ang iba, nagsabing padiva raw ito at nagdrama lang siya para hindi ituloy ang show. Pero pinanindigan ng kanyang banda at mga taga-suporta na totoong hindi maganda ang kanyang pakiramdam noon at kailangan niya talagang dalhin sa ospital. Sa totoo lang, nakakalungkot isipin na sa halip na unawain siya, may mga tao pa rin talagang nagbato ng masasakit na salita. Dagdag pa dito, kumalat din ang balita na bandila raw siya mula sa ABS-CBN dahil umano sa paglabag sa kontrata sa Star Magic. Ayon kay Ogie Diaz, hindi raw siya nakadadalo sa mga TV guesting para i-promote ang bago niyang kanta dahil sa mga isyung kontraktual. Pero sa ngayon, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula kay Gigi o sa mismong Star Magic tungkol dito. Nasangkot rin siya sa isang skincare brand na tinawag na G Cosmetics. Ayon sa ilang investors, kulang daw ang promosyon na ginawa niya para sa produkto kaya bumaba ang sales. May mga nagsasabi rin na may mga checking hindi na cash na naging dahilan ng legal na problema. Sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling tahimik si Gigi at wala pang inilalabas na opisyal na pahayag tungkol sa isyong iyon. Bukod pa sa mga kontrobersiyang nasangkot si Gigi, kumalat din noon ang mga ulat tungkol sa kanya at sa banda niya. Ayon daw sa ilang organizer ng provincial shows, nagkaroon sila ng issue dahil umano nagdemand si Gigi ng mas mataas na talent fee at hindi raw nakipagtulungan ng maayos sa staff. Kung iisipin, mabigat din ito para kay Gigi kasi kahit gaano ka kasikat, kapag may mga ganitong kwento, mabilis talagang kumalat at mahirap nang linisin ang pangalan. Pero sa kabila ng lahat ng chismis at issue, pinatunayan ni Gigi na hindi siya basta-basta matitinag. Nitong Enero 29, 2025, muli siyang lumabas sa telebisyon. Nag-guest siya sa segment na Hide and Sing ng It's Showtime. Doon, nag-perform siya bilang mystery singer at ipinakita ulit ang kanyang galing sa pagkanta. Ang pagbabalik na ito sa ABS-CBN ay malinaw na sagot sa mga ulat na siya raw ay naban. Kitang-kita sa kanyang paglabas na buhay pa rin ang suporta ng mga fans at nandyan pa rin ang banda niyang The Gigi Vibes. Inihanda na rin nila ang Rated Gigi 2.0 US Tour na nagsimula na nitong Pebrero. Sa tour na ito, lilipad sila sa iba't ibang lugar tulad ng San Francisco, Anchorage, Guam at New Orleans. Layunin nila na makapag-perform muli at personal na makipag-ugnayan sa mga taga-suporta na matagal nang naghihintay sa kanila. Para kay Gigi, hindi lang ito basta trabaho. Sabi nga niya, ang kaligayahan na nararamdaman niya kapag kumakanta at nakikita ang mga tao na nakangiti habang nanonood ay sapat na para iparamdam sa kanya na mahal siya ng kanyang audience. Kung babalikan natin, matagal na talagang pinanday ng musika ang buhay ni Gigi. Nagsimula pa siya bilang contestant sa Popstar Kids at kalaunan ay sumali rin sa Tawag ng Tanghalan. Mula noon, unti-unti na siyang nahubog bilang performer. Kwento niya, noong nadiskubre ng kanyang nanay na marunong siyang kumanta, nagsimula na siyang makinig sa malalaking pangalan sa musika tulad ni Celine Dion, Whitney Houston, Mariah Carey at Regine Velasquez. Pero hindi lang ballad o birita ang naging hilig niya. Noong teenager siya, mga 13 hanggang 15 years old, mas nahilig siya sa alternative rock. Nakinig siya sa mga kanta ni Hayley Williams, Alanis Morissette, pati mga awitin ni Avril Lavigne. Sabi niya, talagang nagustuhan niya ang ganitong genre dahil ramdam niya ang emosyon at lakas ng mga kantang ito. Hindi rin niya tinatali ang sarili niya sa iisang larangan. Bukod sa pagkanta, bukas rin siya sa iba't ibang oportunidad tulad ng acting, dancing at hosting. Ayon sa kanya, iba ang pakiramdam kapag umaarte ka. Mas nakapokus ito sa pagbibigay ng emosyon at pagiging isang karakter, hindi lang basta pagkanta. Kung tutuusin, hindi palaging ganito kaayos ang kanyang career. Aminado siya na 5 taon na ang nakalipas, dumaan siya sa depresyon. Nawalan siya ng gana at halos hindi na inisip pa na ipagpatuloy ang kanyang career.
Paulit-ulit siyang nare-reject sa auditions at nawalan siya ng tiwala sa kanyang sarili. Pero dahil sa lakas ng loob at suporta ng mga mahal niya sa buhay, muli siyang bumalik at mas naging matatag pa. Ngayon, masasabing nasa panibagong yugto na si Gigi Delana. Sa lahat ng pinagdaanan niya, pinakita niya na kahit may kasinungalingan, chismis at mabibigat na problema, hindi siya madaling mabuwal. At mas pinili niya na bumangon at ipakita sa mga tao ang totoo, na siya ay isang artist na patuloy na lalaban para sa kanyang pangarap at sa musika na minahal niya mula pagkabata. Sa huli, makikita natin na si Gigi Delana ay hindi lang basta isang singer o artista. Isa siyang tao na dumaan sa matinding sakit, mga pagsubok at kontrobersya, pero pinili pa rin niyang ipagpatuloy ang laban para sa kanyang musika at sa kanyang pangarap. Para sa akin, kahanga-hanga yung tapang at determinasyon niya na manatiling totoo sa kanyang sarili at sa mga taong sumusuporta sa kanya. Kayo mga kaalam, ano sa palagay niyo? Dapat bang mas bigyan ng pansin ang talento kaysa sa mga isyong kinakaharap ng isang artista? I-share mo naman ang sagot mo sa comment section below at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.